our last discussion this coming quarter or this quarter and for the whole year. Ayan, so we are going to have this slideshow button or slideshow tab na as our discussion. So, 'di ba kapag tayo ay nagpe-present during online or even sa harap ng klase, 'di ba? We always tend to make sure na mas mapapabilis yung ating mga ginagawa, no? So, kapag tayo nagpe-present, meron tayong dalawang option. Una is yung from beginning and yung dito sa ilalim. Ito yung slideshow command or button. So, dati sa mga old version po, like sa Comlab natin, ang gamit natin is from beginning, tapos si from beginning nandito sa taas. So, ngayon po, dahil ito ay latest version, nandito po siya sa ilalim. Okay? Ng ilalim ng ribbon. So, meron din po tayong shortcut key sa ating keyboard, which is yung F5. Kaya lang, pag kiniklik ko kasi yung F5, hindi po siya nagana dito sa aking desktop po, no? Nag-iiba yung command na nare-recognize niya. So, try po natin mag from beginning. Okay, for our class. Ayan, may kasalita. Okay. So, sa ilalim po nitong presentation natin, may makikita kayong mga buttons dito na may circle, no? Hindi lang siya masyadong visible kasi white yung ating, white yung background. Ito, mas visible na siya. Okay? So, meron tayong button na eto, yung una, eto ay previous slide. Babalik tayo sa unang slide or yung mga naunang slide. And then this one, proceed to the next slide. So, yun po yung option niya, no? We also have, yun lang yung dalawang yun. Okay? We also have this one. Meron tayong options dito like laser pointer, pen, highlighter. Si laser pointer po, ito po yung ginagamit natin when we want to point something on our presentation. Halimbawa, gusto natin i-highlight na ang sapatos niya ganito yung kulay. So, syempre, tatapat ko lang yung aking laser dito sa part na to para ang mata po ninyo ay nandirito or yung attention ninyo ay nandirito sa kulay red. So, binibigyan nyo ng emphasis yung isang bagay through the laser pointer po. Halimbawa, minove ko dito. So, syempre, ang mata nyo mapupunta na dito sa chair. Sa chair ba to or table. So, kasi syempre, nandito na yung laser, andito na yung nagalaw. So, ang mata nyo nandoon or ang attention ninyo nandoon na sa nagalaw. Okay? Next natin is yung ating pen. Ito madalas tong ginagamit ng teacher niyo sa science, teacher niyo sa mathematics. Kapag meron kayong halimbawa gagawin na gusto niyo i-highlight, halimbawa, kanina ipapoint niya lang, dito magda-drawing ka. This is the handle. Kunwari, lalagay ko, this is the handle. Okay. This is the sweeper itself. So, if gusto ko na syempre, nakikita ng estudyante or ng audience ko yung nangyayari sa presentation ko, gagamitin ko po itong pen na to. Okay? Pwede rin naman baguhin yung ng color yan, depending on your choice. So, kapag gusto naman natin maglagay ng highlight, halimbawa, syempre alam niyo naman yan, highlighter. Halimbawa, ito lang, carpet or carpet sweeper kasi sa mama na eh. Okay? I-highlight mo lang po siya ng ganyan. Pero kapag in-exit mo po yan, tapos sinave mo siya ng as is na ganyan, automatic po na magkakaroon ng, magte-take effect po yan sa presentation mo mismo, no? Pag sinave mo siya. So, what if gusto ko siyang burahin, ma'am, kasi parang ang pangit tignan. So, you can use the eraser po to remove this one. And then, wala na po siya. Okay? So, ganun po yon. Ito po yung sinasabi ko sa inyong option. Pwede niyong gamitin. Yung babaguhin niyo yung color, no? So, pwede po yan. Okay? Next natin is this one. Yung option na po, yung option po na yon ay ginagamit natin to look for the overview of your presentation. Halimbawa, titignan mo, anong slide na ba ako? Ilang slide pa ba ang natitira? No? So, ano pa ba yung mga nade-discuss ko or may gusto kang hanapin like, may na-discuss ka dito, may nabanggit ka na dusting cloth. So, hanapin mo si dusting cloth. Ganon, no? Or gusto mo mag-proceed ka na sa, gusto kong mag-proceed na ako sa quiz namin. Okay, dito nakapunta sa quiz.
para mabilis lang po siya. Hindi ko na kailangan i-next ng i-next para mahanap siya, no? So, siyempre, makikita ko na yung overview ng presentation ko through that option po, no? Okay, next natin. This one naman, ginagamit natin siya to give emphasis po doon sa isang part ng presentation. Halimbawa dito sa remember, i-zoom niya lang. Ganun lang siya. Halimbawa dito, mag-zoom tayo dito. Ayan. Diba? Yun lang po yun. I-zoom niya lang para mas makita niyo yung option. In this case, mababasa natin yung maliliit na details, di ba? Nakalagay dito, keep out of reach of children, highly flammable liquid and vapor, lead before use. Read label before use. Tinan mo, di ko pa rin mabasa. Read label before use. Yung mga ganyan-ganyan, di ba? At least nababasa natin siya through this one. And then, kapag gusto natin natanggalin na, click mo lang ulit yung magnifying glass na yon. So, ito naman po, ginagamit natin to have captions, auto-generated captions sa ating presentation, like subtitles. Kaya lang, advantage nito is, meron nang auto-generated. You will not use, or you will not edit your video presentation para lang makapaglagay ng caption. Kasi auto-generated na siya. Kaya lang, downside po nito is, hindi po siya nakakaintindi ng Tagalog since this is a foreign application or mas nare-recognize lang po nila is yung English terminologies. Pero kapag Tagalog na po or Filipino, hindi na po, or it's hard for the computer to recognize the language. Ayan, 'di ba? Pero pag purely Tagalog, it's either hindi niya ita-type or ang gagawin niya is hindi niya i-recognize, like hindi niya ita-type. Pag purong Tagalog, tignan mo, hindi niya yan babasahin. Mga ganun, 'di ba? Pero pag may English term siyang nakita, yan. Mali-mali nga lang yung na-recognize niya. Kaya may Shanghai pang nakalagay. 'Di ba? So, tanggalin natin 'to kasi medyo nakaka-bother na basahin. Ayan. So, next natin, this one is for the recording naman po yan. And then, etong 3 dots na to, pwede tayong pindot like this one, yung subtitle settings, camera, if gusto nyo merong camera. Ito, presenter view, ito po ginagamit natin para makita natin yung next slide po natin, which is yung air freshener. Pag next slide ko siya, makikita ko na yung next slide na gagamitin ko. And also, advantage of this one is pwede ka magbasa dito or maglagay ng notes and then basahin mo na lang siya for you to not miss any details po in your presentation. Ay, halimbawa, may gusto ka talagang details like this one, gusto mong magkaroon ng emphasis when it comes to this or reading the label of your of the product, sorry, pwede mo ilagay dito yung mga details and then, hindi naman ito nababasa ng mga viewer mo. Ikaw lang nakakabasa nito and ikaw lang nakakita. So, hindi nila makikita or malalaman if may binabasa ka unless talagang basahin mo na lang siya ng purely tas yung mata mo nakalagay na lang dyan. So, talagang hahalata nila na meron ka pang binabasa. Okay? So, I think that's all for our discussion this day. Reminder na lang po ulit. Since this is our last discussion and malapit na rin mag-exam, so I want to remind everyone to please give it a shot. Ibigay na ang todo ngayong quarter kasi wala na kayong babawian next quarter. Wala nang bawi na lang ako next quarter. 'Di ba? Wala nang ganon. So, ibigay na po ang best ngayong quarter, lalo na sa examination. Dahil alam nyo na, 'di ba?
Ayan, so also, um, remind ko na lang din po yung iba about sa output ng hindi pa nakakapagpasa, hindi pa rin nakakagawa. Bibigyan ko po kayo ng chance to still submit your work. Kasi syempre, pag wala po kayong pinasa sa akin, wala kayong binigay na output sa akin, wala rin po akong ire-record. So, para maiwasan po natin na magkakaroon kayo ng mas mababa pang grade ngayong quarter, 'di ba? Magpasa po tayo ng gawain, no? I know and I am aware that there are problems that uh, you already encountered in PowerPoint, such as kailangan mag-sign in, kailangan bumili, so on and so forth. Let's find ways, BDO, we find ways, charit. Um, find ways on how you can submit your output, your work, kasi syempre, hindi ko po tatanggapin na yung mga reasons, yung mga lame reasons, like, ma'am kasi po, hindi po nagana yung ano eh, ma'am, ganun-ganun po eh. There are other ways. May kaibigan ka, may kaklase kang nakapagpasa, 'di ba? Why not ask them if pwede ka nilang tulungan, like pwede bang sa bahay nila gumawa? Kung malapit lang naman, pwede bang i-guide mo siya kung paano gumawa, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Always find ways in things like if kailangan pa pumunta sa computer shop na malapit para lang makagawa ng output, gawin. 'Di ba? Marami tayong paraan para magawa yung mga output na yan. Hindi pwede yung mga reason na, ma'am, hindi po kasi ganun, ganun, ganun. Maraming paraan. Maraming paraan. Ayaw mo lang gawin. No? It's either ayaw mo lang gawin or tinatamad kang gawin. 'Di ba? Bakit yung iba nakapagpasa? 'Di ba? Yung ikaw hindi. Alam mo yun, yung mga simple logic lang na nasasagot naman talaga yung may mga paraan naman talagang puwedeng gawin, interventions na puwedeng gawin, hindi lang talaga ginagawa. So, bibigyan ko kayo ng palugit until Friday. No Saturday, no Sunday dahil wala po akong trabaho ng Saturday at Sunday. No, pahinga po iyon. Until Friday, I will let you pass your output sa ating classroom. Until that day lang. Sobra-sobrang palugit na yon. Pero if hindi pa rin kayo makakapagpasa, it's up to you. 'Di ba? Wala na akong magagawa doon. Binigay ko na yung lahat ng option for you to pass your output. If wala pa rin gawa, wala na tayong magagawa doon. Sobrang habang palugit na yon. Ginawa niyo na yun ng isang araw. Binigyan ko na kayo ng isang araw para matapos yun. Hindi pa rin natapos. Madaming reasons. No? Ngayon, bibigyan ko kayo until Friday. If hindi pa rin mapasa talaga until Friday, wala na po tayong magagawa. Hey, zero na po yon. Sobra-sobrang palugit. Bibigyan ko po ba kayo ng deduction? Hindi ko kayo bibigyan ng deduction, pero one thing is for sure, hindi po kayo kapareho ng grade ng mga nakapagpasa ng una. Hindi po pwede na pareho kayo ng score dahil siya nakapagpasa on time, ikaw hindi. It is very unfair sa part ng nakapagpasa ng maagap kung ang grade nyo pala ay same-same lang. So, since sila ang nakapagpasa ng maaga at sumusunod sa instructions, sila po ang merong mas mataas na points compare sa mga magpapasa pa lang. Hey po. So, if you have questions and or clarifications, violent reactions, sa mga pinagagawa ninyo, you can always direct message me, private message me, but reminder lang ulit na when you are messaging your teacher during online, make sure to greet muna, magpakilala, what is your name, what is your section, and what is your intention in messaging that specific person. Like,
Good morning po, ma'am. I am Mary J. Tumbaga from Zeven Hezekiah. Concern ko lang po, blah, 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 blah. Para hindi na tatanungin ni teacher, sino ka ba? Ano bang section mo? 'Di ba? Masyado po kayong marami para ma-recognize lahat. So, ibigay niyo na yung kaalwanan ng trabaho kay teacher. Okay? Magpakilala muna, ipakilala yung section bago sabihin yung concern. Tsaka wag po yung, ma'am, tas hindi na magre-reply. Nakakakaba kayo. Like, Ma'am MJ, yun na yun. Hindi na siya nag-chat pa ng iba. Imbis na nasagot na kagad ng isahang direktang message. 'Di ba? Kaya sa susunod na magme-message po, magpakilala, state na kagad yung concern para na-address na kagad ng mas mabilis. Hindi yung para tanungin pa, para na kayong nag-chat ng ano dyan. Tatanungin pa anong pangalan, anong section, 'di ba? Masyadong maraming time na occupy ninyo sa isa't isa. So, ayun po. Questions and clarifications po, my messenger is always open po. And saan po isasubmit yung output ninyo? Dun pa rin sa Google Classroom. You can post on the Google Classroom, or other option is for you to provide a G drive that I can click so that yun na lang po yung isahan kong i-check para makita ko sino po yung nakapagpasa na at sinong mga hindi. Kaya magpa-provide nun for the whole section po. If gusto nyo lang naman. Pero hindi, pwede ipasa sa Google Classroom po. Okay? Thank you so much po. That is all for today. Stay hydrated po.